The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus entered the temple area and proceeded to drive out those who were selling things, saying to them, "It is written, my house shall be a house of prayer, but you have made it a den of thieves." And every day he was teaching in the temple area. The chief priests, the scribes, and the leaders of the people, meanwhile, were seeking to put him to death. But they could find no way to accomplish their purpose, because all the people were hanging on his words. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Baka ma-confuse po kayo nung sinabi ko kanina na ito pong pinagdiriwang po nating piyesta o memorial ay wala po doon sa canonical books of the Gospel. When we speak of canonical books, ulitin ko lang po yung binanggit sa introduction, ito po yung kinikilala ng simbahan, the magisterium of the church. Ibig sabihin, sila po ay sinuri, inaral, inassess, inevaluate, at ito po ay napatunayan na divinely inspired. And speaking of divinely inspired, ang ibig sabihin po niyan, ang sumulat po nito ay under the guidance and inspiration of the Holy Spirit. Ngayon, pag sinabi po nating apocryphal, yan naman po ay sinuri, inevaluate, pero hindi po naging conclusive yung kanila pong mga pag-aaral. Hindi sinasabi na ito po ay walang basihan at ito po ay hindi nangyari. Ang conclusion lang po dyan ay debatable kung divinely inspired. Debatable kung ito nga ba talaga ay sinulat ng mga may akda under the inspiration and guidance of the Holy Spirit. Kaya po yung simbahan ay hindi po nila isinama doon sa tinatawag na canonical books. So yung canonical books, sila po yung official na talaan ng mga libro na kung tawagin po natin ngayon ay Bible. So sa Biblia, the written Word of God, marami ho dyan ng mga libro, di ba? Merong Old Testament, New Testament, at ang unang-unang aklat o libro sa Old Testament ay Genesis. Sa New Testament naman, ang panghuli ay Revelation. So yan po ang mga canonical books. Yung hindi po naisama daw dyan, sa listahan na yan, ay tinatawag nilang apocryphal books. Ngayon ang tanong dito, ito po bang presentation kay Mary sa temple, nangyari ba talaga? Well, kung halimbawa magiging basihan natin ay yung canonical books, wala pong nagsasabi na si Mary ay pinresenta sa templo. Pero kapag apocryphal books, meron nagsasabi na di umano si Mary ay naipresent sa templo. Ngayon, dalawa ho, canonical and apocryphal. Binanggit ko na ang pinanggalingan ng kasaysayang ito ng pagpipresent kay Mary sa templo ay apocryphal book. Ang tanong na lang ho dito, ano ba yung significance nitong presentation ni Mary sa temple? Palagay ko hindi man natin makita sa canonical book o di kaya naman nakikita natin ngayon sa apocryphal book. Ang ibig lang sabihin nito ay may significance ba? Kung pinresent si Mary, o di kaya naman kung hindi talaga pinresent. Ito po ang sinasabi ng simbahan. Ang significance ito ay pagpapahayag at pagpapakita na si Maria ay inialay talaga sa Diyos. Na si Maria ay dinala sa templo upang i-consecrate siya. Hindi lamang sa templo, kundi sa Diyos. And what does that mean? Ibig sabihin nito, na itong si Maria ay mamumuhay talaga ayon sa kalooban ng Diyos. And no wonder, when Mary was a teenager, nakita natin kung papaano namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. And I think the best expression of living according to the will of God, when she was told by the angel that she is going to be the mother of Jesus, the Redeemer. Tinanggap niya ito. So, doon pa lang, may imply na kagad na, ba't naman siya pipiliin kung hindi naman siya karapat-dapat sa mata ng Diyos? So, ibig sabihin, namumuhay talaga siya ayon sa turo, kalooban ng Diyos.
Kasi pinagkaloob nga yung buhay niya sa Diyos, naging consistent siya sa pagsasabuhay ng isang pag-aari ng Diyos. So Mary became now the epitome of a person living according to God's will. Yun ang epekto ng consecration o di kaya ng presentation doon sa templo. And I guess it is very crucial to understand that our calling, just like Mary, is to live according to the will of God. Para po mabigyan natin ng konteksto, yung sana sinabi ko na to live according to the will of God, ito pong mga nagdaang araw, ang mga kwento po, lalong-lalo na sa first reading, ay ang pagtalima sa utos ng Diyos. Marami pong mga personality sa binanggit, 2 araw na yung nakalipas, o 3 araw po yata yun, merong pamilya, yung nanay nila, tsaka magkakapatid, okay? Sumunod sila sa utos ng Diyos. Dinify nila yung utos ng king. At kahapon, merong isang nagangalang Matayas, sinunod niya ang utos ng Diyos. Dinify niya rin kung ano yung ginagawa ng mga nagpapanggap na sila di umano ang karapat-dapat na tawaging mga tagasunod ng Diyos sapagkat nilalabag nilang utos ng Diyos. Kaya kahapon, yung first reading, hinamon pa ni Matayas, o kung sino man sa inyo ang talagang zealous about following the law of God, sumunod na rin kayo sa akin. So yung pagtalima sa utos ng Diyos, that is clearly living according to what God wants for us. At ngayon si Maria, ganun nga ang ginawa. So yung presentation kay Maria, it's all about looking at her from the point of view of one or a person who lives according to what God wills for her. At uulitin ko, yan din ang bukasyon natin bilang Kristiyano. Hindi po tayo bininyagan at tinawag na Kristiyano para lang mamuhay ayon sa gusto natin. Ang gusto natin, pleasure. Ang gusto natin, material things. Ang gusto natin, financial windfall. Ang gusto natin, alam mo, yung very pragmatic, practical na pamumuhay na nagbe-benefit tayo. But then, God wants us to go beyond all these things so that we can see the beauty and meaning of life. At ano yun? Yung buhay na nakaugat sa Diyos. Yung buhay na meron pa ring kahulugan kahit na nga ay kulang tayo sa material na bagay, medyo kinakapos tayo sa pera, pero ando doon pa rin yung sigla. Ando doon pa rin yung mapayapang pamumuhay dahil kapiling natin, kasama natin ang Diyos at nakaugat tayo sa Kanya. Kaya ito po yung lagi kong binabanggit, when we have nothing else but God, we become more aware that God is more than enough. Tandaan ninyo yan. Mawala man ang lahat, di man tayo kumbaga magkamal ng pera, di man tayo magkaroon ng mga material possessions, pero kung batid natin, nakapiling natin ng Diyos, at ang buhay natin nakaugat sa Diyos, then we realize that God is more than enough. At yung realization na yan, nagagawa ng mga tao na yung kanilang buhay ay committed talaga sa Diyos. Yung buhay nila, hindi umiikot sa material na bagay, hindi umiikot sa pera, hindi umiikot sa yaman, hindi umiikot sa pagkain, yung buhay na yan umiikot sa Diyos. And mind you, the Blessed Virgin Mother's life, umikot sa Diyos sa pamamagitan ng pagtaliman niya sa kalooban ng Diyos. My dear friends, brothers and sisters, as we celebrate this memorial, it is also our prayer that all of us indeed may live a life worthy of our calling, a life with God, a life following the will of the Lord. Alam nyo, ang ibig sabihin nito para sa ating lahat, yung isasakripisyo ko yung gusto ko, yung isasantabi ko kung ano man ang mga nais ko, nakapagpapasaya sa akin, so that at the end of it all, it is only God who matters. That is the prayer of the church, and may all of us respond to that prayer, and may the grace of God inspire us all the more to seek God in all things. Amen.